Can we all stand up and as we honor the Lord, we will be reading Colossians chapter 3 verses 22 down to chapter 4 verse 1. Ang translation ko po ay New American Standard Bible, but if ano po yung translation nyo, you can also join. It says here, slaves, in all things, obey those who are your masters on earth, not with external service as those who merely please man or men, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Whatever you do, do your work heartily, as for the Lord, rather for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. For he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done, and that without partiality. Chapter 4, verse 1, Masters, grant to your slaves justice and fairness, knowing that you too have a master in heaven. Ang title po ng ating sermon ngayong umaga is A God-Pleasing Life in Work. A God-Pleasing Life in Work. Our Father, we thank you for this blessed morning. Thank you for your presence in our midst. Salamat po sa biyaya ng iyong mapagpalang kamay sa aming kalagitnaan. Ito ay panahon na kilalanin po kayo. Bigyan kayo ng mataas na kaluwalhatian at parangal. Ikaw ang Hari, Ikaw ang Diyos, Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang nararapat lamang maitaas sa amin, kalagitnaan, at aming masilayan muli ang mga katotohanan ng salita mo. Makita namin kayo bilang aming Diyos at kung ano din ang layunin niyo sa aming mga buhay. Salamat sa mga series na aming mga tinalakay sa mga nakaraang months sa Book of Colossians, even sa series po ni Pastor John on the Book of John, and he is now having his series on the Book of Acts. At ang prayer namin, ito ay magko-contribute sa aming spiritual growth. Ito ay huhubog sa aming puso at buhay na maging kawangis ng iyong anak na si Jesus. At ang prayer namin ang patuloy niyong paglilinis sa amin upang ikaw ang makita, ang kaluwalhatian mo, ang ma-display sa mga kumikilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. And sa lahat ng ito, ang panalangin namin ay tangi lamang sa pangalan ng aming Panginoon Hesukristo. Amen at amen. We may be seated in the presence of God. So in the past Sundays or yung ating series po sa Book of Colossians, ang ating mga recent na tinalakay ay patungkol sa relationship natin with other people. No? Mahalaga po na ma-understand ho yun kung paano in-establish ng Diyos ang relationship na yun, at dun sa relationship na yon ay mag-glorify po siya. We live in this life where we relate to other people. And yung relationship na yon na na-cover natin is between husband and wife, parents and children. Now, we will be covering yung employer and employee. It is important for us to reflect yung ating faith in our Lord. Because yung whatever happens sa ating walk dito sa earthly life natin ay madi-display
yung kakaibang buhay na nasa Panginoon at yung buhay na separated from God. Magiging evident ho yun sa buhay ng mga nagpo-profess na sila'y mananampalataya kay Kristo. Kaya kung merong central truth dito po sa ating kino-cover ngayon sa study na ito, sa series on yung relationships, ay kinakailangan maintindihan natin na ang motivation sa lahat ng ito is a desire to please our Lord. Kaya hindi po natin maneneglect yung sinabi din previously dito sa chapter 3 that in whatever we do, whether in word or deed, do it all for the glory of God. Yun na yung very essence ng life po natin here on earth. Our life, yung relationship with God. Kaya in-emphasize sa atin ang kahalagahan ng relationship natin kay Jesus Christ because eternity does not start in the next life. Eternity starts here in our hearts. Kaya sabi po ni Jesus, this is eternal life that they may know you, who is God, and that they may know me, Jesus Christ, who is His Son, the beloved Son of God. Yun po yung eternal life. Kaya kung hindi natin po naintindihan yun, kung hindi natin nakita yung kahalagaan nun, yung Christianity na meron po tayo ay magfo-fall lang under doon po sa externals, very superficial na Christianity. And alam natin, maraming nagpo-profess na Christians, pero very superficial yung kanilang pananampalataya. It is all externals. Kaya, even with our study, dun ho sa mga letters po ni Apostle Paul, very important yung in-establish niya na foundation. And kung mapapansin ninyo, ang style of writing ni Apostle Paul, yung katulad po dito sa book of Colossians, even sa Romans or Philippians or Ephesians, parati niya ina-establish parati yung Christian doctrine. And yun po, mahalaga po yun, yung Christian doctrine. Minsan, takot tayo Minsan, allergic tayo pag naririnig po natin yung word na doctrine. Kasi for others, ang thinking nila, pagka doctrine ang pinag-usapan, walang practical application yan sa buhay ko. Or minsan, magiging source lang yan ng debate, differences. Magdi-divide lang tayo sa ating mga pananampalataya. Pero hindi. Ang doctrine unites us. Kaya mahalaga po yun. When we studied yung Colossians, pinahalagahan mo ng Book of Colossians ni Apostle Paul yung preeminence ni Christ. Ang pangingibabaw ni Jesus, yung supremacy niya, nakakahigit siya. Hindi lang siya present as somebody who is a person who has yung gift sa teaching or somebody who performs miracles. Pinakita po ng Colossians that He is the God who is eternal, who is with God from the very beginning, with the Father from the very beginning. Yung eternality ni Jesus, yung pagka-Diyos ni Kristo, yung pagiging creator ni Jesus, and He holds all things together. Yung creation na ito, kaya patuloy tayo, walang nangyayari pong banggaan ng mga planets, and everything ay nag-work well sa system, although we see some changes. Pero alam natin, ang Diyos ang humahawak na ito, and sinasabi ng Bible na si Jesus ang humahawak ng lahat ng bagay na ito. Kaya, if our faith is not founded in the Lord, wala tayong foundation. Walang foundation yung Christianity natin. And lahat ng ito, yung practical application,
ay lahat ay nakakonect dun sa iyong pananampalataya. Just dito sa text na binasa po natin, yung emphasis on God being the master and we are His slaves. Yung emphasis on yung rightful living or godly living mo is on the basis of your relationship with God. Hindi ito mga moral teachings lang. Hindi lang ito mga katuruan on the basis of yung life here on earth. No, hindi lamang ito para maging successful ka sa buhay. Hindi lang ito yung para meron kang nako-contribute sa society mo. Hindi, nakatali lahat ito sa pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya kung hindi ito nakatali sa pananampalataya mo sa Panginoon, lahat ng ginagawa mo dito sa lupa, walang kabuluhan. Kahit ikaw pa yung maging successful na person dito sa earth, kahit marami ka pang na-contribute sa science or sa iba-ibang larangan, pero kung hindi ka related with God, if you do not have a personal relationship with God, everything else are in vain. Last Sunday, we commemorate or we remember the resurrection of Jesus. Yun po yung emphasis ng 1 Corinthians 15 na tinuro po ni Pastor John. Baliwala lahat ang mga katuruan, ang mga bagay patungkol sa pananampalataya natin kung hindi nabuhay si Kristo. And hindi lamang tinuturo ng Bible yung resurrection ni Jesus because there's nothing to talk about tungkol sa resurrection niya kung hindi siya nagkatawang tao, yung kanyang incarnation. And wala rin mapag-uusapan patungkol sa resurrection niya and yung victory niya over sin and death kung wala pong suffering dun sa Christ where He became our substitute. Binayaran niya yung kasalanan natin, yung sumpa ng kasalanan, binayaran niya para sino man na manampalataya sa Kanya ay mapapatawad sa kanilang kasalanan at makakamtan ng buhay na walang hanggan. At ang Kanyang pagkabuhay magmuli ay patunay na lahat ng claim niya tungkol sa Kanyang sarili ay totoo. Dahil kung walang ang resurrection, yung pagtitipon na ito walang kabuluhan. Yung pananampalataya mo walang kabuluhan. Ikaw ay nasa kasalanan pa rin. Patungo pa rin lahat tayo sa impyerno. Kaya kung bibigyan lang natin ng panahon, yung pag-aaral natin sa Bible, when it comes to Christian doctrines and Christian teachings, ito po yung mag-strengthen sa ating faith. Where are you right now in your walk with God? And be honest. Maging pagsusuri po ito sa atin. Kasi kung walang hunger sa inyo para sa Word of God, kung ang ini-enjoy nyo lang ay mga friends sa church, kung na-enjoy lang natin ay yung sumunod tayo sa sabi ng magulang natin o sinabi ng kapatid natin, mag-church ka. Kung walang buhay na relationship tayo with God, lahat ng ito ay in vain. Everything that we do here will be pointless. It will not contribute anything sa iyong life. Ma-enjoy mo lang siguro yung friends mo, ma-enjoy mo yung mga pamilya mo, pero na-enjoy niyo po ba ang Panginoon? Kilala niyo po ba ang Panginoon? Do you have a personal relationship with Him? Kasi yun po yung point ng lahat ng ito. Now, I know na medyo there are things that we have to clarify po dito. No, kasi sa context na ating binasa kanina, meron pong slaves. No, sa time po natin ngayon, wala na pong mga slaves. No, although alam natin ang kapamaraanan ng slavery, naganap ito even in the ancient times. No, slavery during the ancient times. Kahit ang Bible, nakita natin kung
how the Jews were treated sa Egypt. They were slaves in Egypt. Wala silang karapatan. They have to work hard. Hard labor po just to serve Pharaoh and provide a food for sa table, yung mga tao. Pero ito ay, sa kasaysayan po ng sanlibutan, ay merong mga slaves in the past. Kaya bigyan ko lang po kayong konting background on yung slavery. And ito ay naisulat ng ilang mga Bible scholars. Ang isa ay kukunin ko po from Expositor's Bible Commentary. At ito yung naisulat tungkol sa slavery. Slavery with all its attendant evils was not only universally accepted in ancient times, but also considered a fundamental institution indispensable to the civilized society. Naging bahagi na po ito nung ancient times, no, until recent lang din, no, sa century po ng mga 18th century, 17th century, yung slavery ay tinanggal na po sa Inglaterra at sa Amerika. Pero ito ho ay bahagi daw ng society. Indispensable. No? Part po ng society. Acceptable ito. Isang institution ito in the past. More than half the people seen on the streets of the great cities like the Roman world, half of yung people na makikita mo sa public place ay mga slaves. Yun po yung history. And this was the status of the majority of professional people such as teachers and doctors, as well as that of menials and craftsmen. Slaves were people with no rights, mere property existing only for the comfort, convenience, and the pleasure of their owners. So wala talagang karapatan yung mga slaves nung araw. Wala silang property, wala silang comfort, walang convenience sila, na hawak-hawak po sila ng kanilang mga masters. Paul deals with the duty of slaves in the context of the family because slaves were considered a part of the household. Siguro yun lang ang mahalaga din natin maunawaan. Na-include ito yung sa series ni Apostle Paul nung tinuro niya about couples, yung marriage, and yung children and parents, yung relationship, na isama niya po ito. Why? Because yung slaves were already part of yung household. Kung babasahin nyo lang din ang Old Testament, meron hong mga slaves in the Old Testament times. Meron pong mga year of Jubilee at palalayain yung mga slaves. Pero kung meron pong slave na very loyal sa kanyang master, merong itutusok sa ear niya at gagawin yun, yung ceremony na yun, sa doorpost. At ibig sabihin nung slave na yung loyalty niya ay magiging walang katapusan na loyalty hanggang kunin na siya ng Panginoon. Even yung whole family niya, kung nakabuo na siya ng pamilya bilang slave doon sa kanyang master, ay magsisilbi na siya habang buhay. Ganun po ang history po ng tao. Yan po yung malungkot na naging bunga ng kasalanan. Lahat ng nakikita ho natin na kalagayan po ng tao ay dahil po sa kasalanan. Pero ngayon, nais na ituro ito ni Pablo, hindi niya dinedenounce ang slavery. Hindi yun ang kanyang dinidemand, mawala ang slavery. Ang apostles, they were not social reformers. Kaya malungkot po ngayon, mayroong ilang mga so-called pastors, priests, mga leaders, mga spiritual leaders, pumapasok sa politika. Gustong magkaroon ng mga social reforms. No, hindi po yun ang panawagan ng lingkod ng Diyos. Hindi po yun ang panawagan ng mga apostle. Because
Yung first and foremost na role nila, yung calling nila, is to be heralds of the good news of salvation. To proclaim the good news of salvation, yun ang panawagan nila. Hindi ho para magbago ng society. Kaya nga malungkot, meron pong pastor na gustong baguhin ng society, gustong maging presidente, gustong maging congressman, senator, no? Kasi gusto mabago yung society. Wala pong kapangyarihan ang tao sa lahat ng pwede niyang maging profession na magbago ng puso ng tao. Ang makakapagbago lang po ng buhay ng tao, makakapagbago ng puso ng tao, ay ang Panginoong Jesus, ang gospel, ang good news of salvation through Jesus Christ. Kaya yun po yung purpose ng church. It is to spread the gospel and win souls and not to be involved with any social na reforms. But, ito po yung epekto naman nito. Dahil in-establish ng Diyos ang relationship niya sa mga taong kumilala sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon, meron pong pagbabago sa buhay ng tao. Hindi ho renovate yung person. Hindi reform yung tao. Pero sabi ng Bible, a new creation in Christ. Therefore, if anyone be in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya yung Christians, as they relate with other people, it affects the society. Naapektuhan yung paligid niya. Naapektuhan yung kanyang pamilya, naapektuhan yung kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang mga household helpers, dahil merong nakikita na kapangyarihan na kumikilos sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi na po iba ito sa teachings, even ng ating Panginoong Jesus. Sa Matthew 5, verses 13 to 14, ang sabi ho ng Panginoon, "You are the salt of the earth. But if the salt has become tasteless, how will it be made salty again? It is good for nothing anymore, except to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden." So yun yung po yung epekto na ng isang Kristiyano. Isang mananampalataya, nakikita ang kanyang buhay, asin siya. Merong epekto na nagkokos ng preservation sa puso ng ibang mga tao. Liwanag para sa mga tao na sa kadiliman. Kaya yun po yung effect ng isang Christian sa kanyang society. Sa Philippians chapter 2, verse 15, ito naman po yung sinabi ni Apostle Paul, "Prove yourselves to be blameless and innocent, children of God, above reproach, in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights in the world." Sa niya, pakita ninyo ang liwanag na mula kay Kristo Jesus dito sa paligid ng society natin na puno ng kadiliman, puno ng darkness, puno ng evil sa world natin. Let your light shine upon this world. Sa 1 Peter, si Apostle Peter naman ang nagsulat nito sa chapter 2, verse 12 down to 16. Sabi doon, "Keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers," kayo ay inuusig nila at pinaparatangan na mga gumagawa ng masasama. Sabi niya, they may, because kumaga, yung kanilang accusation, hindi mapapatunayan, that they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. Verse 13, "Submit yourselves to the Lord's sake, to every human institution, whether to a king as the one in authority, or to governors as sent by him
for the punishment of evildoers and the praise of those who do right. For such is the will of God, that by doing right you may silence the ignorance of foolish men. Act as free men, and do not use your freedom as covering for evil, but use it as a bondslaves of God. Honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king. Even dito ho sa sinulat po ni Apostle Paul, meron hong pagkilala dun sa lordship ng Diyos, sa pagiging master ho ng Panginoon sa isang believer. The Apostle Paul calls himself a bondslave of Christ. Pag sinabi mong bondslave, talagang walang karapatan. He is totally submitted to his master. Wala siyang rights whatsoever, but he is completely submitted to the Lord. Di ba ganun po yung Christian life? Yung Christian life is a total commitment to the Lord. And let us also consider this. Yung ating master is not a harsh master. He's not even a wicked master. He's a loving father to us. He even considered us, Jesus calls us brothers or friend. Kaya sa atin ho yung paglilingkod sa Panginoon, we take it as a privilege from the Lord. Kaya sila ho nung time that they were persecuted, nag-abide po sila sa law or sa governing authorities. Hindi po yung mga law na against po sa teachings po ng Bible. Pag against po sa teachings ng Bible, tatayuan po nila yon. Pero once it is about yung kanilang submission to governing authorities, pagdating po sa pagbabayad ng taxes, pagsunod po ng ilang mga batas na makakatulong sa kanila at makakatulong sa kapwa nila, sinusunod po nila yon. Pero sinusunod nila ito on the basis of their love for God. Yung service nila to others is their service to the Lord. Kaya very central ho yung pinag-usapan natin nung yung marriage, gospel pa rin ho, hindi nawala po yung gospel. Wives, submit to your husband as to the Lord. Si Christ po yung sentro po nun. Di ba si Christ submitted to the Father even to the point of death on the cross? And yun po, gospel ang nagpapatatag sa relasyon ng wife sa husband niya, nung kinikilala niya, yung submission niya is first to the Lord and then to the husband. And ang laki nung panawagan po ng husband, na minsan napapalunok po ng malalim at dahil, husband, love your wives as Christ loved the church. At iniisip nila, Lord, paano kung mamahalin yung asawa ko tulad nung pagmamahal ni Jesus sa iglesia? Si Jesus, binigay niya yung buhay niya para sa iglesia. Willing ba nga ako na ibigay yung buhay ko para sa aking asawa? Willing ba kayo, husbands? Ha? Willing ba ang husbands na ibigay ang kanilang buhay para sa kanilang mga asawa? Amen. Ba't yung asawa yung sumagot? Kasi submit to your husband. Kasi yun po yung tinatanong ni Pastor Mel, kung merong premarital na counseling, yun ang tanong niya. Sa lalaki, willing ka ba? Ibigay mo yung buhay mo sa napapaisip po ng matagal bago sumagot. No, kasi hindi sigurado eh. No, nakakatakot pagka hindi sigurado mga kababaihan. Kaya very important po 'yun. Yung attitude that pleases God in everything. Kasi siya ang Lord, siya ang masusunod. When we relate to others, it is doing it for God. Yun po yung Christian life. Hindi na ito para sa iyo. Even yung success mo, yung accomplishments mo, yung work mo, yung business mo, yung studies mo, kung anumang profession mo, it is all for the Lord. You are bought by the precious blood of Jesus. You are not your own. You are owned by God. You are sealed by the Holy Spirit. Sinelyohan ka na ng
banal na espiritu. At yung selyo na yon ay selyo ng ownership. Pag-aari ka na ng Panginoon. So ito po yung magiging outline natin. Ang outline natin, very simple lang. First is a God-pleasing servant. Meron po itong mga virtues na kailangan makita sa isang servant ng Lord. Hindi na sa ating time, wala na pong slaves. But nare-relate na natin ito bilang isang employee to an employer. No? Hindi na tayo slaves, although nung time po, nung nag-work pa ako sa media company, ang tawag sa amin nung boss namin, slaves, babay, sabi nila. O, slaves, trabaho kayo. Yun ang tawag nung boss namin noon sa amin. Pero wala na yun ngayon. No? Employer-employee na relationship. Kaya, unahin po natin yon at mako-cover natin ang verses 22 to 25 ng chapter 3. Isang verse lang yung sa master, yung kanyang a God-pleasing master, which we will find in Colossians chapter 4, verse 1. So yun po yung magiging flow, and basahin natin ang ating text dun sa chapter 3, verses 22 to 25, which is yung first point natin, a God-pleasing servant. A God-pleasing servant. Sabi po dito, slaves, in all things, obey those who are your masters on earth, not with external service as those who merely please men, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Whatever you do, do your work heartily as for the Lord, rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Jesus whom you serve, for he who does wrong will receive the consequences of wrong which he has done, and without partiality. Just to have yung parallel po nito, meron pong kahilintulad ito na command or admonishment sa Ephesians. And very familiar din siya. Parehas na parehas ang pinaparating po ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 6 verses 5 to 9. And ito po, babasahin ko po sa inyo ang Ephesians 6, 5 to 9. Slaves, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in the integrity of your heart as to Christ, not by way of eye service as men pleasers, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart, serving with good will as to the Lord and not to men, knowing that whatever good thing each one does, this he will receive back from the Lord, whether slave or free. Verse 9, and masters, do the same things to them, giving up threatening, knowing that both their master and yours is in heaven, and there is no partiality with him. So makikita niyo po yung parallel nun, yung pagkakahalintulad ng Colossians chapter 3 verses 22 down to chapter 4 verse 1 at saka yung Ephesians chapter 6 verses 5 to 9. Pero maganda po talagang aralin din yon. Kasi yung emphasis ng Ephesians, kung mapapansin ninyo, yung previous niya na mga verses ay na-emphasize yung being filled with the Spirit. And we believe na this is not by human effort. Ang hirap po, di ba? Kahit dun sa topic on submission, parang ang hirap tanggapin. No? Kasi kung hindi natin na-understand yung word na submission at kung gaano kahalaga yun sa Christian life. Kasi sa atin, ayaw natin na o-overpower tayo. Ayaw natin mag-submit kasi parang natatapakan tayo. Di ba? Kaya ang hirap ng word na submission pag nabasa po sa Bible. Pero hindi po
ano po yun? Hindi yun negative na word. Actually, very positive po yung word na submission, yung command na submission. And ang parati ko naalala yung sinasabi po ni Pastor Mel about submission. Sabi niya, to be submitted is not to be under domination, but to be under protection. Pagka submitted ka, napoprotektahan ka eh. Kasi you are walking in the path of God eh, yung will ng Panginoon. Yung heart na pagpapasakop, pagpapakumbaba, tulad nung naging buhay po ng Panginoong Jesus, ay blessing po for believers yon. Yung submission nyo to your husband will be a blessing to you. Believe me. Magiging blessing ho yun. Tandaan natin, ito ay nakapaloob dun sa kalooban ng Diyos. And we know na lahat ng sinasabi ng husbands natin pertaining to yung family, kung ano man yung concerns na yon, mga decision, yung pagpapasakop natin protects us. It blesses us. Kasi ino-honor mo si God. Hayaan nyo si Lord na ang gumawa ng way. Kung meron mang mga disagreements, meron mang mga bagay na hindi kayo agree, no? Pag-pray nyo, di ba? Kausapin siya ni Lord, kausapin kayo din ng Panginoon, and then you agree disagreeably. You disagree agreeably. Nagdi-disagree kayo pero agree tayo na nagdi-disagree tayo. Pero totally, you just submit yourselves to the Lord. So ito po yung relationship na dealing with household relationship. And as we have seen, ito yung situation na gusto ng Panginoon na mai-apply natin from the teachings of the Apostle Paul. Very principles that the Bible tells us with regard to yung relationship ng employers at saka ng employees. So, puntahan muna natin yung definition. Yung word na slaves ay galing po sa Greek word na doulos. Marahil familiar po kayo nun. Yung kanyang meaning ay bond slave. Pagka sinabi mong bond slave, yun nga po, tulad ng nabanggit ko po sa inyo, ikaw ay walang pag-aari, wala kang karapatan. Yun po ang isang bond slave. Kaya, ang binanggit po ni Apostle Paul dito about yung slave, no, yung time na yon, no, it was an accepted na institution during those times, ay walang right yung slaves. They are totally submitted to their master. Yung master naman po ay galing po sa Greek word na kurios. At ang meaning niya ay pwedeng matranslate na Lord, Sir, or Owner. Yung Roman Empire, probably there were more slaves than free men. Yung slaves did everything from yung menial work to even teaching their owner's children. So minsan familiar din po ito sa atin, yung pinaka-menial na trabaho sa tahanan hanggang sa pagtuturo na mga bata. Ganun ho yung nangyayari during those times. Kaya ito na yung word to yung servants. Slaves, be obedient to those who are your masters. Yung relationship na in-establish ng Lord dito ay comparable to yung employer and employee. And it should be noted that this is God's instruction. Very clear instruction to the believers who are employees. They are to obey. And tulad nung nabanggit ho natin, yung submission, yung pertaining to yung submission ng wife to the husband, ang term na ginamit po ni Pastor Mel, and I'm not very sure if that was taken also from the book of Dr. Wayne Mack, dun sa Successful Marriage, ay yung term na radical submission. Kasi submission in
all things. Obedient in all things. Sa lahat. No? Kaya, napakahalaga maintindihan na ang submission natin ay hindi conditional or meron tayong preferences sa pag-obey natin. Kasi sabi doon, in all things. Pagka inaral po ninyo yung word na obey, ang word na ito means you are ready. You are listening to the instruction and you are ready to execute what is requested or ordered. Handa ka na kaagad. Handa kang makinig, handa mong intindihin at sundin. Yun po yung tinuturo sa atin from the original Greek word. Kaya kung sinabing obey in all things, ang tinuturo dito ay very comprehensive. Ready ka makinig, ready ka nang sumunod, tapos comprehensive po yun. No? Hindi mo sinasabi, ay ayokong sundin ito, no? Kasi mahirap itong pinapagawa ni sir o ni ma'am. Ito madali. Mag-i-enjoy ako dito. Ito lang yung susundin ko. Wala kang preferences doon. Kung ano yung sinabi ng employer, ng master, sundin mo lahat. Wala kang preference, wala kang pipiliin, at gagawin mo lahat ng kanyang gustong gawin. Maybe in relation to that, many of you or some of you are employees. Ang iba sa inyo, mga employers. Pero as an employee, bilang isang empleyado, handa ka ba talagang sumunod sa lahat? No? As I mentioned, merong higher law, merong mga ipag-uutos na against po sa kalooban ng Diyos. And tatayuan mo yun kasi it is against God's word, against the will of God. Pero kung hindi against yun sa kalooban ng Panginoon at pinapagawa sa iyo ng boss mo, willing ka ba sumunod sa lahat? Hindi dahil meron kang pinipiling gawin at yung mga gustong gawin. You are ready to submit to your employer. No. Ngayon, sabi ho dito, not with external service. So yung obedience natin, ang sabi po ni Apostle Paul, not serving only when you are seen. Kasi, alam niyo po ba, yung translation dito ng ibang Bible translation ay not with eye service. Dito sa NASB, ang translation is not with external service. But for other translation, getting it to the original Greek word, not with eye service. Meaning, pagka nandyan yung boss, doon ka lang masipag. Pag wala yung boss, di ba yung biruan nga, when the cat is away, the mouse will play. May kasabihan nyo na i-relate pagka may boss, wala yung boss, and hindi ka nakikita, not unless may CCTV, no? Hayahay ka lang, no? Relax ka lang, no? Pagka nandyan si boss, nako, ang sipag, no? Halos lahat nung inayos na, lahat nung rine-require ni boss. Pero pagka wala si boss, ayan, relax lang dyan, no? Yun po yung nangyayari minsan. We are obedient when the boss is looking. So yung obedience required the slaves, not yung external service, as those who are merely pleasers of men. Kasi yung gumagawa po nun, ang mahalaga sa kanya, ma-please niya ang tao. And alam niyo po ba na isa sa mga kasalanan
na nagagawa natin sa Panginoon ay pagka-pleaser of men tayo. Pag ang gusto natin yung mapaparangalan tayo, yung gusto nating gawin yung para ikaw ay maging malapit sa boss. Kaya nga minsan dyan po sa mga nasa mga position sa mga kumpanya, sisip-sip yung mga empleyado, no? Pagka yung boss alam nila mahilig sa golf, mag-golf na rin, no? Pag mahilig sa tennis, magte-tennis na rin para pasip-sip po sila doon sa kanilang boss. Pero hindi po by external service, not merely because you please men, but sabi po dito, with sincerity of heart, fearing the Lord. Alam nyo, pagka pinagsisilbihan mo ang Diyos at hindi ang tao, you will give your best. Kasi yun naman po talaga ang sinasabi ho ng Bible. Yung service mo, kahit ikaw ay isang empleyado sa isang kumpanya or sa isang negosyo, ang pinagsisilbihan mo, hindi yung boss mo. Ang pinapagsilbihan mo ay ang Panginoon mo. At mapapansin ng boss mo yon. Kasi yung commitment mo sa iyong work ay nagpapakita ng iyong totoong pananampalataya. Alam nyo ba na yung word na sincerity of heart or yung word na sincerity means singleness. Para daw isang cloth na unfolded. No. Meaning, talagang straight siya. Hindi double-minded. There is singleness of heart. Yung kanyang sincerity is unfolded. Hindi siya on the basis of yung ma-please ang tao, but yung singleness of heart. Now, ano po yung motive? Ang overall motive ng ating ginagawa. It is our fear for God. When we talk about yung fear of God, it is a reverential fear. Hindi po ito yung takot na kasi merong mangyayaring masama pag hindi mo ginawa. Hindi po yun yung tinuturo dito. Actually, yung word is to please God in whom they stand in awe. Yung namamangha ka sa Diyos mo. Yung sa lahat ng ginagawa mo, lahat ng responsibility mo, sa lahat ng binigay na opportunities ng Diyos sa iyo, namamangha ka lang sa Panginoon, sa kilos niya sa iyong buhay. Kaya nga, kahit mahirap minsan yung ginagawa po natin, pagka ginagawa po natin yun sa Panginoon, naiiso yung minsan yung pain natin. If it is done for God. Kasi kung hindi para sa Diyos yan, magiging complainer ka lang. Magiging grumbler ka. And ang hirap pagka maging puro reklamo ka. Alam niyo po ba nung nag-work ako, kada tanghali, lunchtime, sabay po kami ng mga kasama ko sa trabaho. Kada tanghali po yun, reklamo ng reklamo sa sweldo. Yung ilan sa kanila galing sa abroad. Siyempre, mas malaki yung sweldo sa abroad. Tapos, i-compare nila yung kita ng kumpanya, lalo na sa media. Malaki po, one of the top na earning na earners na mga businesses ay ang nasa media company. Ang laki ng kinikita nila. During my time, yung isang 30-seconder na commercial, nung time ko, pagka prime time, between 6 to 10 in the evening. Alam nyo po, 50,000 na yan, 30-seconder commercial lang yun. Nung time ko, kailan po ako nag-work? 1997 hanggang nakalimutan ko, 87 to 1990. So imagine nyo po yung tagal nun. Pero ganon kalaki yung ina-earn nila.
And sa akin, sabi ko, parang ang hirap naman yung ganito, yung reklamo ka lang ng reklamo. And siyempre, naintindihan ko, wala naman po silang relationship sa Panginoon. And yung privilege of yung makapag-work and mag-abide ka lang dun sa yung plano ng magulang mo, kinaya mo yung hirap. Actually, labas na ho dun sa yung aking position, yung trinatrabaho ko. Umabot po sa menial work yung aking pinagtatrabahuan. Bilang isang junior artist, alam niyo po, dahil kulang ang tao, nagiging messenger ako, bodigero ako, tinatago ko, fina-file ko yung mga dyaryo, fina-file ko yung mga magazines para sa merchandising department. Kasi wala kaming mga files eh. Bago pa lang po naka-recover yung TV station na yun from yung time na kinuha yung during the Marcos time. So lahat ng mga gamit, lahat ng mga kailangan mo i-file, ikinikip mo yun. And I do it for God. Nakakapagod, yes, nakakapagod. Pero when you do it for God, meron pong pleasure in doing your work for the Lord. No? Ewan ko po, maybe you might be able to relate with that bilang isang employee. Pero siguro kung kayo sa family ninyo, mga mothers, alam ko yung pagod ng pagiging isang ina. No, naintindihan ko yon. Nung nagkasakit na po si Sister Maris, natutunan ko mamalengke, natutunan ko magluto. Nakakapagod do. Parang walang katapusan yung paghuhugas mo ng pinggan. Walang katapusan yung paglalaba. Parang, everlasting. No, sana yung sabon, everlasting din. No, pero wala parang hindi natatapos talaga yung kailangan mong gawin. Kaya, grabe, very appreciative po ako dun sa role po din ng mga wives. And yung mga husbands din na naging katuwang nila sa mga responsibilities na yon. Pero dumating na po ba sa point na nakakapagod kasi ginagawa mo na sa tao, pini-please mo na yung tao. Pero pagka ginagawa mo sa Lord, nagbibigay joy sa heart mo. Yun po yung key doon. Another na phrase na very important, hindi lamang po yung sincerity of heart, no, which is holding God and His will in high regard, no, with the right motive. Tinataas mo parati yun, with the right motive, with a high regard for the Lord. Tapos sa verse 23, whatever you do, do your work heartily. No? Pero sa atin siguro, wag na ilagay yung heartily. Kasi ang word na heartily ay galing po sa word na soul, psyche. Yung kung saan ginamit to yung word na psyche, which is yung soul. And pagka inaral niyo po yun, it speaks of yung identity mo, you as a person. So, it speaks of when you do your work heartily, you do it with your whole soul. Kaya nung tinignan ko yung reference na taking it from the text, yung from the word, yun din yung word dun sa love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. The same word. So, yung word na heartily, when you do your work heartily, it is doing your work with all your soul. And command po yun ng Panginoon. Na-enjoy po ba ninyo heartily, with all your soul, yung responsibility na yun? There is joy. Yes, you get tired. Yes, ang daming responsibility. Pero when you see it as something na you do for the Lord, it is a ministry to you. You do it with your whole heart. No. Kaya, very important po yun. Verse 24, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord whom you serve.
Once again, you are not serving people. You're doing it. Yes, meron po kayong pagmamalasakit sa kumpanya nyo. May pagmamalasakit kayo sa business ang inyong boss. Pero when you do it, you believe that there is a rewarder to those who diligently seek God. May reward po ang Panginoon. Rewarder po ang Diyos when you serve God with all your soul. Yung word na reward po ay galing po sa Greek word na ang ibig sabihin ay a type of recompense which rewards something rendered. Kumbaga proportional. Actually, hindi lang proportional dun sa ginagawa mo. Yung reward ay proportional sa ginagawa mong responsibility. Knowing God, ay alam natin that this reward doesn't just speak of monetary reward. It is not just yung marahil success and promotion. Kasi yung ginamit po na word, inheritance. And we are heirs with Christ. Co-heirs with Christ. Kung dito man sa mundo, hindi natin nakukuha yung reward dun sa, hindi proportionate dun sa trabaho na ginagawa mo, be of good cheer, brother or sister. Be of good cheer. Because God sees everything. And He is the one who rewards. Tandaan po ninyo yan. Grabe po ang Diyos. Parati ko naririnig po si Pastor Mel, sinasabi niya, you can never outgive God. Tested na po yun. You can never outgive God. Meron ka pa bang ma-outgive dun sa ginawa ni Jesus para sa iyo? Yun pa lang, wala na. Tahimik ka na. Wala ka na masasabi. Rewarder po siya doon sa undeserving natin na grace. Yung sacrifice niya sa cross, just imagine po yung inaalala natin tuwing Holy Week, kung paano nag-suffer si Christ para sa sins natin na hindi niya dinideserve. Meron ka pa bang hihingin doon? Kaya yung paglilingkod mo, kung ito man ay sa kumpanya or service mo sa Panginoon, or kung ano pa mang responsibility meron ka sa company, sa iyong posisyon, you are doing it for God and you will receive your inheritance. Sigurado po yun. Yung inheritance na yon na unang-una, assured tayo of yung heaven. Assured tayo of eternal life with God for the whole of eternity. But alam din natin, God rewards us in this present life. Walang makakompensate doon sa eternal reward na binibigay o binigay na ng Diyos. Sabi nga ng Bible, yung hope na meron tayo, assured na yun. Hindi na ho maki-question yun. Pero even in this present life, hindi mo matatawaran yung kagalakan na meron ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Pagka ginagawa mo yun sa asawa mo, sa anak mo, sa bana mo, husband, kasi sa Bisaya, bana at saka asawa. Yung sacrifices nyo po sa mga anak ninyo, yung reward nun, na makita nyo sila, and maybe praying pa rin na there will come a time na makakilala sila sa Panginoon. Hindi po nasasayang yun. Kasi nakikita nila kung paano kayo nagmamahal sa Diyos. Paano nyo pinapahalaga ng Diyos sa lahat ng inyong ginagawa para sa kanila. Kasi dahil yun sa relationship nyo with the Lord. So yun yung positive, yun yung, meron dalawang reason. May positive and yun yung reward of inheritance. Pero may negative. Meron pong warning din ng Bible. Sa verse 25, for he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done, and that without partiality. So now, Paul gives a negative reason for obedience. The one who does wrong
will receive the consequences of the wrong which he has done. Yung word na wrong means to inflict hurt by ignoring God's justice. So merong pong kalooban ng Diyos. Merong nararapat pong gawin. At nandun yung pagpapala sa pagsunod sa kanyang kalooban. Pero lumabas tayo outside of yung will niya, then there are consequences doon sa ating pagkakamali. Alam niyo po ba yung Book of Philemon? Yun ay maikling part sa New Testament Bible at si Philemon ay sinulatan ni Apostle Paul. Kasama ito dun sa tinatawag na letter while Paul was imprisoned. Ang story kasi po nito ay meron siyang servant and nandito po din siya sa Colossians. Ang paniniwala po ng Bible scholars, si Philemon ay isang one of yung leaders sa church sa Colossae. And most probably daw, yung kanyang tahanan ay ginamit para doon i-hold ang mga Bible studies or pagtuturo. Naging church house po yung bahay po ni Philemon. And may story po dito basahin niyo po din wag lang kayong mag-rely sa aking isi-share. Si Philemon ay merong slave. Ang pangalan niya ay si Onesimus. No, hindi ito yung barong na nakikita niyo, si Onesimus. May barong na Onesimus eh. So si Onesimus ay slave. Nagnakaw si Onesimus. Ninakawan niya si Philemon. So ang sakit para kay Philemon 'yon. Kasi pinagkatiwalaan niya yung kanyang servant na si Onesimus. And by God's providence, nakarating si Onesimus sa Rome habang nakakulong si Apostle Paul while he was under house arrest. And sa providence ng Lord, nakakilala si Onesimus dahil kay Apostle Paul na sharean siya ng gospel. At nung sinulatan na ni Apostle Paul si Philemon, sinasabi niya yung kanyang slave na si Onesimus ay brother mo na kay Christ. Kapatid mo na siya sa pananampalataya. At kung meron man siyang pagkakautang sa iyo, pagkakamali sa iyo, yung utang na yon, sa akin mo na lang singilin. Ako nang bahala magbayad kung ano mang pagkakamali na nagawa niya. Parang sinasabi ni Paul, Philemon, na-lead na din kita sa Lord. And somehow, maisip mo ito sa sitwasyon na hinaharap mo ngayon dahil sa consequences ng sin ni Onesimus sa iyo, mapatawad mo din siya. And most probably, hindi naging madali kay Onesimus yung pagkakamali niya yun. And minsan ang dapat natin isipin, yung mga pagkakamali po natin may long-term effect. Kung meron man tayong nagawa o meron tayong plano na gawin na alam natin outside of God's will, merong pong consequence. Sabi ng Bible, we reap what we sow. Kung anong tinanim natin, aanihin po natin yan. Anong pagkakamali yan? Pandaraya man yan. Kung ano man yung pagkukupit na yan, kahit maliit pa ang tingin mo, nakikita ng Diyos po yun. Kahit sa kala nating pinakamaliit na pagkakamali o maliit na kasalanan, sa harapan ng Diyos, kasalanan po lahat nun. And let us not fail. Kasi may standard ho ang Lord. When you do it for God, very concerned ka yung how you handle the money, how you deal with other people, how you conduct yourselves with others. Kasi iniisip mo parati, Lord, magiging kalugod-lugod po ba ito sa iyo? Karapat-dapat po ba ito sa iyo? Alam natin, merong redemption doon.
Kasi si Onesimus, kahit sa pagkakamali niya, rinestore siya. Pero wag na natin humpuntahan yung isang sitwasyon na meron tayo pang aanihin sa pagkakamali. Number 2, we go now to the master. A God-pleasing master. Isipin natin, parang ang ikli naman nito, ang haba nung para sa servant. Ito lang yung sa master. So basahin natin ang chapter 4 verse 1. Masters, grant to your slaves justice and fairness, knowing that you too have a master in heaven. So ito na yung other side of yung relationship. After yung slave, this is now your role. Sabi, masters, this is how you treat your slaves. And you treat them with justice and fairness. Yun po yun, just with justice and fairness. So tulad ng nabanggit po natin, yung master, yung kanyang, sa original na Greek word, siya ay isang tagapagmay-ari. No? Meron siyang karapatan bilang isang owner. He can exercise absolute ownership sa buhay ng slave. And when he deals that, ang laki-laki po ng responsibility nun. Kasi even dun sa term pa lang na justice and fairness, that is the very character of God. Remember po yung nung sinabi po ni Moses, Lord, magpakilala ka sa akin, magpakita ka sa akin. Merong manifestation ng Diyos, pero hindi doon lang sa kanyang appearance. Kasi ang nakita lang, sabi ng Diyos sa kanya, Moses, hindi mo ako makikita sa very fullness ko, yung very fullness ng glory ko, yung Shekinah glory ko, but you will only see my back. Pero alam niyo po ba, yung dinisplay ng Diyos doon is His character. Na sinabi ng Diyos kay Moses that He is a covenant-keeping God and that He is a just na God and that He is full of love and yung loving kindness. The very character ang in-expect po yung character ng Diyos ang in-expect niya sa mga masters, para sa mga employers. And dealing with their slaves with what is right and fair. No, tulad ng nabanggit ko sa inyo, ang slaves walang rights. So, kung ikaw ay master at abusive ka na master, kung ano yung karapatan bilang owner sa slave, gagawin mo. Pero sabi po ng Panginoon sa kanila, through the message of the Apostle Paul, you are to grant them justice and fairness. Alam niyo po ba na yung word na grant ay galing po sa Greek word na kinuha yung root word from yung ginagamit ng Bible tungkol sa Holy Spirit. Kasi yung Greek word for the Holy Spirit na dadating, sabi ni Jesus, ay parakletos. The Holy Spirit will come and He will be beside you. He will go alongside of you. Yun yung dadalhin, ang gagawin ng Holy Spirit sa inyo. Kasama niyo siya at magdidwell siya sa inyo. Yun yung promise po ng Diyos. Yung word po na ginamit din dito, referring to grant them, give them, ay yung word po na yun na to have close beside. Up close and personal. Meaning, being with them and give them deliberate care. Yun ang komando ng Panginoon. Give them deliberate care. Ingatan nyo sila. Yun ang ibigay mo. Care ang ibigay mo sa kanila. You are willing to see beyond dun ho sa kanilang responsibility as slaves. You will exert pressure in bringing something that will benefit them. Yun po yung sabi po dito, grant.
to your slave justice and fairness. So, ano yung igagrant ng Lord or igagrant ng Master? Ang word na justice means right and judicial approval. Meaning, when you impose justice, when you grant deliberate care and justice dito sa slave na ito or sa servant, it is righteous before the eyes of God. Tama yung ginagawa mo. As an employer, tama ba yung binibigay mo? Meron bang care? Meron bang righteousness doon sa pagpapahalaga mo doon sa iyong employee? Next is yung fairness. Ang secular definition nito ay equality. And it is based on earthly law standards. So yung equality dito, kung titignan natin sa secular na definition, dapat tama at mako-compensate, tama ang compensation niya sa kanyang ginagawa. Pero this is beyond that na definition. Because the righteousness, however, speaks of another kind of equality, which is a divine, sabi po doon, it is equitable, or what is right, established by the love of Christians and by the divine gifts of grace. So it is not just compensating something just para maging tapat ka sa batas. Ito dapat minimum na sweldo, dapat at least kung bago, may minimum sweldo siya. Hindi yun. It is beyond that. Ang concern mo is to show love to that Christian employee. And by doing that, it is imparting divine gifts of grace. Kasi sa verse 1 muli, sabi doon, knowing that you too have a master. And yung master po natin, he is just and fair sa atin. Just in a sense na, ano po yung ginawa niya po sa buhay po natin? Yung rightfully justice tayo, i-impose niya yung justice sa atin dahil sa kasalanan natin, hindi niya binigay sa atin yung nararapat nating hustisya na matanggap. Ang ginawa niya, merong naging kapalit natin, si Jesus. And He was not just equal, yung equality niya or pagiging fair niya sa atin, it is beyond yung being just fair with us. He has dispensed yung divine gifts of grace para i-save niya tayo. Kaya kung tatanungin tayo, pagdating po sa ginawa ng Diyos sa atin, fair po ba siya? Grabe yung, ewan ko kung narinig niyo po yung kanta, yung naalala ko pa nung nasa Cebu ko, merong kanta na Your Stubborn Love that does not let me go. Parang yun po yung message nun. Your Stubborn Love. Yung prodigal, meron sinulat po si Timothy Keller na book na hindi nga prodigal son prodigal father. Kasi pala, yung meaning po ng prodigal means generous, magnanimous. Yung father na nagrebelde yung anak, linustay yung kanyang kayamanan sa kasalanan. Tapos bumalik siya nung na-realize niya yung kanyang kasalanan. Pagbalik niya, yung father tumakbo toward him. Kasi sa Old Testament, ang parusa sa mga rebelding anak, babatuhin hanggang mamatay. Pinuntahan niya yung anak niya, hinakap niya. Para yung community, yung mga leaders ng community, hindi siya batuhin at mamatay. Ganun po ka-stubborn yung love ng Diyos sa atin. And every day, every moment, na-experience po natin yun, how we are treated by God dito sa kindness niya and love niya. Yun yung sinasabi ngayon ni Apostle Paul kay Philemon. Philemon, remember. Remember yung time na ako ay ginamit sa buhay mo para matagpuan mo ang Panginoon.
Ngayon si Onesimus, believing brother na siya. At I'm offering to repay si Philemon, all the damages that he has done to you, babayaran ko lahat. Ako ang magsasuffer para kay Onesimus. Ganun po yung love ni Jesus para sa atin. I hope ito ay makatulong po sa ating buhay spiritual. Pero we know na this is beyond us. Pagka hindi po naging fair po yung ating master, hindi din tayo naging maayos na employee, nasasaktan tayo. Ang hirap minsan na i-deal yung situation na yun. Pero ang ganda po nung naisulat po actually si D. Martin Lloyd-Jones, dun sa text ho sa Ephesians about being filled by the Spirit. Doon niya po binigyan, bago niya present lahat, itong commands, yung admonishment ni Paul to the servants and master, pinuntahan niya yung pinaka-context at pinuntahan niya yung verse 18 ng chapter 5, be filled with the Spirit. Do not get drunk on wine, but be filled with the Spirit. Tapos dun sa verse 21 about submit yourselves to one another. Kaya magiging makabuluhan ito. Kaya mo malalampasan lahat ng sitwasyon na hinaharap mo bilang isang employer or employee. Kahit anong mga mistreatment, injustice, unfairness na nangyayari po sa iyo, nakikita mo na it is beyond you and it is by the Spirit's power that you are to overcome. May sinulat din po si Warren Wiersbe dito, tungkol dito, at mag-e-end po tayo dito sa kanyang naisulat. It would be well for us to review Ephesians 5:18, verse 18 to chapter 6, verse 9. And not the parallels between that passage and the one we have just studied. This section of Ephesians emphasizes being filled with the Spirit, while the letter of the Colossians emphasizes being filled with the Word. But the evidences are the same. Joyful, thankful, and submissive living. To be filled with the Spirit of God and the Word of God, they will be joyful, thankful, and submissive. And they will have little trouble getting along with each other. Christian employers and employees will treat each other fairly if they are filled with the Spirit and the Word. During the camp, tinalakay po natin about yung heart, yung issues of the heart. The heart of the problem is the problem of the heart. Yun po ang problema po natin, yung puso natin. Ang hirap mag-submit, ang hirap maging fair, ang hirap maging just. Pero we say, Lord, the heart of the problem is the heart issues. And God's Spirit and God's Word can change and control the heart. Hindi na po tayo sa sarili natin ito, kundi ang Espiritu Santo na, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ang pwede mag-control ng puso natin, yung mga issues sa ating mga puso. And let us ask ourselves, ano po yung kalagayan ng mga puso natin? Tayo ba ay puno ng Espiritu Santo o tayo ba ay puno ng ating mga sarili? Kung puno tayo ng ating mga sarili, gagawin natin ang mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Tayo po ay magtatapos and isubmit lang natin ang ating sarili sa prayer with all of you what we have learned this morning.